Pag-aralan po natin doon ang pag-i-encourage ni Apostle John sa mga believers na nasishake dala ng maling katuruan na itinuturo ng mga false teachers. Nakita po natin na inassure sila sa katotohanan patungkol kay Jesus Christ na kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngayon, bago po tayo magtapos sa epistle ni Apostle John, ibibigay ko po ang 3 components ng true saving faith na makikita natin sa 1 John. So 1 John outlines the 3 main components of a true saving knowledge of God. Una, yung pong faith in Jesus Christ. Itong faith natin kay Jesus Christ ang magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang bunga po nito ay obedient response to God's command. So ibig sabihin, yung faith po natin, ang bunga nito ay pagsunod sa mga utos ng Diyos, at isa sa mga utos ng Diyos is to love the Lord our God and others from the heart. Ito po yung sangkap na totoong saving faith. Kung hindi po evidence sa buhay natin ng mga ito, questionable po ang pagiging Christian natin. Ngayon naman sa aaralin po natin, makikita natin ang dahilan kung bakit pinapakinggan ng Diyos ang prayers ng mga saints. So simulan na po natin ang ating natitirang passage sa chapter 5. So verses 14 to 21 po tayo ngayon. Sabi po dito, "This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him." So nasabi ko po last week na maraming pangako ang Diyos sa mga overcomers, sa mga totoong believers. At isa na doon ay ang eternal life kasama niya. Though itong mga pangako ng Diyos na ito, itong eternal inheritance na ipinagkaloob niya sa mga anak niya, yung iba po dito, hindi pa po natin sila fully na-enjoy dito sa lupa. Dahil yung full experience of eternal life na ipinagkaloob sa ating mga Christians ay sa heaven pa mararanasan. Ganun pa man, meron na po tayong access sa lahat ng resources ni God through prayers. Kaya yung confidence, yung pong sinasabing confidence dito, literally means freedom of speech, boldness, or openness. Ito po yung confident ka at hindi naiyang lumapit at magsabi sa Kanya kung ano ang pangangailangan at pinagdadaanan mo. Bakit confident kang lumapit sa Kanya? Dahil anak na po tayo ng Diyos, dahil sa faith natin kay Jesus Christ. Sabi po dito sa Ephesians 3:12, "Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence." Ito yung confident ka na lumapit sa Diyos dahil may relasyon na kayo. Kaya yung phrase na before Him, ang ibig sabihin po niyan, in His presence. Nakita po natin last Bible study na sa pagkamatay ni Jesus sa cross, napunit po ang tabing na naghihiwalay sa may Holy of Holies, kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. Pinapakita po doon na nagkaroon na tayo ng access sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Kaya ngayon malaya na po tayong makakalapit sa presensya ng ating Amang nasa langit na hindi po natin pwedeng gawin noong hindi pa niya tayo mga anak. Tulad ng hindi makakapasok ang sino man sa may Holy of Holies kundi ang high priest lamang, ganoon din po tayo. Hindi tayo makakalapit sa presensya ng Diyos Ama kung hindi sa ginawa ni Jesus na ating high priest. At ngayon may access na po tayo sa Diyos Ama dahil anak na po niya tayo, at dahil anak na niya tayo, mahal at concern po siya sa buhay natin. Kaya confident po tayo na nakikinig siya sa atin. Kaya ang mayroon lamang po nitong confidence na ito ay yung totoong mga anak ng Diyos. Katulad po ng mga anak natin, hindi sila naiyang lumapit at magsabi sa atin ng kanilang gusto o ng pinagdadaanan nila. Ganon din po tayong mga anak ng Diyos. Alam nating welcome po tayong lumapit sa ating Amang nasa langit. Alam nating nakikinig po siya sa ating mga panalangin. Napansin niyo po ba ang pagkakaiba ng prayers niyo noong hindi pa kayo saved kumpara ngayon na saved na kayo? So nung hindi pa po ako mananampalataya, para lang akong nagdarasal sa hangin. Parang walang connection. Ngayon alam ko po na may nakikinig sa akin. Though hindi ko po naririnig ang audible voice ng Diyos,
pero nababasa ko naman po ang sagot niya sa kanyang salita. At the same time, nakikita ko po sa nangyayari sa buhay ko. Kaya confident po ako na hindi lang ako nakikipag-usap sa hangin, kundi nakikinig talaga ang Diyos sa panalangin ko. Two ways ang communication po ngayon kumpara dati na one way lang. Kaya yung mga mananampalataya lamang po kay Jesus Christ ang mayroon itong ganitong connection sa Diyos, because only His children who obey His commandments can have the confidence that He will answer their prayers. Tulad po ng sinasabi sa 1 John 3 verses 21 to 22. Pakibasa po, Sister Janet. Wala mo ba? Okay. 21, 21, mga minamahal, kung kung hindi tayo inusig, inusig ng ating budhi, budhi, makakalapit makakalapit tayo Sa sa Diyos na panatag ang ating panatag ang ating kalooban. kalooban. Tinatanggap natin Ang ang anumang anumang ating hilingin hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ginagawa natin ang makakalugod sa Kanya. Amen. Kung hindi ka po mananampalataya, hindi mo alam kung ano ba ang ipinag-uutos ng Diyos sa mga anak niya. Paano mo i-obey ang mga commands niya ngayon kung hindi mo sila alam? Kaya yung mga adopted children lamang po ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos ang may ganitong confidence sa kanilang prayer. Noong tayo po ay nakipag-isa kay Jesus, napatch up po ang relasyon natin sa Diyos na nasira dala ng kasalanan. At ngayong na-reconciled na po tayo sa Diyos Ama, kaya malaya na tayong lumapit sa Kanya upang idulog ang ating mga panalangin. At dahil na kay Jesus po tayo, alam po nating if we ask anything according to His will, He hears us. Believers can ask anything to God in prayer. Huwag po tayong matakot na lumapit sa Diyos. He cares about our whole life. Maliit or malaking bagay man yan, kailangang idulog po natin ito sa Diyos. God wants to provide all that we need, and He wants us to know we trust Him and depend on Him. If you want healing, God says we can ask for that. James 5 verses 14 to 16. Forgiveness, it's ready for us. 1 John 1:9. Wisdom, God will give it to us. James 1 verses 5 to 6. Pero may isa pong qualifier para masagutin po ni God ang prayer natin. Dapat ito po ay according to His will. Kaya kung ang idinudulog po natin ay alam nating hindi ayon sa kalooban ng Diyos, huwag po tayong mag-expect ng kasagutan mula sa Kanya. Sabi nga sa James 4:3, you ask and don't receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Baka ang tanong niyo po, kung will naman pala ni God na gawin ito, bakit kailangan ko pang idasal ito sa Kanya? Bakit hindi na lang niya gawin? Ang sagot, una ay para po sa glory ni God. Kung pinag-pray po natin ito at ito ay sinagot ng Panginoon, kanino po mapupunta ang papuri at pasasalamat? Di po ba sa Diyos? Dahil ito po ang goal ni Jesus, to glorify God. Ang sabi po dito, pag-ibasa po, Maring Kathleen. Si Sister Paula na lang po, kung di makakabasa si Maring Kathleen. Mars, ako na lang. John 14 verse 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kaya to pray in Jesus' name is to pray with the goal of Jesus, and that is to bring glory to God the Father. And next, kapag ang dasal po natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang po mag-glorify si God. It will also bring joy to the believers. Kapag sinagot po ni God ang dasal natin, magkakaroon po tayo ng immeasurable joy and gratitude sa ginawa niya dahil alam nating nakikinig siya sa atin.
concern siya sa atin at sa ganitong paraan, mas lumalalim po ang ating pananampalataya sa Diyos. Mas lalo po tayo ngayong nagtitiwala at nagdidepende sa Kanya. Sa ganitong paraan, unti-unti din pong naaalis ang kayabangan natin dahil alam natin na kung ano man ang meron po tayo ngayon, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Isa pa, inappoint po tayo ni God na maging co-workers niya na sinasabi sa 2 Corinthians 6:1. Sabi po dito, we then, as workers together with Him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. So gusto po ng Diyos na makabahagi po tayo sa redemptive plan niya. Kaya kahit kaya po niyang gawin ito on His own, pero pinili niya ang mga katulad po natin para maging kasangkapan sa pagpapatupad ng mga plano niya. Kaya ang gusto niya magkaroon po tayo ng malasakit sa will niya and agenda to the point na pinagpipray po natin ang mga ito. Gusto po ng Diyos na i-align natin ang buhay natin sa will ng Panginoon. Kaya ang prayer na sinasabi niya dito ay hindi mo lang gagawin parang genie si God. Na God, ito ang gusto ko, or God, ibigay mo sa akin ito, etc. Kundi dapat iniisip po natin kung ano ba ang mga bagay na gusto ng Diyos na ipag-pray natin. Kaya napakahalaga po na alam natin ano ba ang will at mga promises ni God according to His Word. Example, may sakit ang mahal mo sa buhay, ipagdasal mo siya dahil nakalagay po yan sa Bible na ipag-pray natin ng mga may sakit. Yung mga loved ones natin na wala pa sa Panginoon, pag-pray po natin sila dahil sinasabi ng Bible na hindi hangad ng Diyos na mapahamak ang mga tao niya, but to come to repentance. Kaya nagiging powerful po ang prayer kapag naka-align ito sa salita ng Panginoon. Ang sabi nga po ni Pastor John MacArthur, pray biblically and read the Bible prayerfully. Kaya kung mapapansin po nyo, yung disciples or model prayer sa Matthew 6, hindi po sa atin ang focus, kundi sa will ni God. Because the goal of prayer is not to gratify our selfish desires, but to align our wills with God's purposes. Ang tanong ngayon, masama po ba na ipagdasal natin yung mga bagay na hindi naman kasama sa promises ni God? Hindi naman po sila masama. Sabi ko nga po, concern si God sa buhay natin. Yun nga lamang, kapag ang idinulog po natin ay alam nating hindi siya kasama sa promises ni God, hindi po tayo confident na papakinggan ng Diyos ang ating dasal. So magbibigay po ako ng example based sa aking personal experience, okay? So umorder po kasi ako ng gold pendant online para iregalo sa aking panganay sa birthday po niya. So ang tagal po ng process, nakabayad na ako, hindi pa nila kino-confirm yung payment ko, more than 2 weeks na po. So ayaw ko naman po na mag-complain or awayin sila dahil ayaw ko na masira yung testimony ko kahit hindi ko naman po sila personally kilala. Kaya parang naisip ko na lang na, charge ko na lang to sa experience if ever na hindi nila i-deliver ang order ko. So hindi na ako order online yun. Parang ganun po yung nasa isip ko. So ngayon, nahihiya po akong ipag-pray ito sa Panginoon kasi alam ko hindi naman will ni God na bumili ako ng ginto. Hindi po ako confident na lumapit sa Kanya dahil alam ko, kasalanan ko din naman dahil bumili ako online. Pero dahil naniniwala po ako na sovereign si God at kahit unbelievers, kahit yung sa mga unbelievers po, kontrolado niya ang mga buhay nila, kaya pinag-pray ko pa rin po ito sa Kanya. So to make the story short, sinagot po ni Lord ang prayer ko kahit nag-aalanganin ako na idulog ito sa Kanya. So nakita niyo mga kapatid, kapag alam mo na hindi siya naka-align sa will ni God, hindi ka confident sa dasal mo. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi niya sasagutin ito. Na kay Lord po yung prerogative kung sasagutin ba niya ang dasal natin or hindi. Wala po sa atin. Pero kung alam po natin na naka-align ang dasal natin sa will ni God, confident po tayo na nakikinig sa atin ng Diyos. Alam nating tinatanggap na natin ang inihiling natin sa Kanya. Kumbaga, considered answer na po yung ipinagdarasal mo kapag alam nating ito ay kalooban ng Diyos. Kapag alam nating ayon ito sa Kanyang salita. And yung praying according to God's will also means confessing sin. Kung gusto po nating pakinggan ng Diyos ang dasal natin, tulad ng sinasabi ng psalmist, kailangan po i-confess natin ang ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Sabi po dito sa Psalm 66:18, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. So hindrance po ang kasalanan sa prayer natin.
Kaya para walang hindrance sa prayer natin, kailangang i-confess po natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Confess with the desire na talikuran po ang mga ito. Ngayon, paano po natin i-align sa will ni God ang ating prayer? If we delight ourselves in the Lord, He will plant the desires in our hearts for what glorifies Him. Yan po yung sinasabi sa Psalm 37:4. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. Siyempre, kung delighted ka kay Lord, ang desire ng heart mo is to glorify God at iyon ang magiging dasal mo. Kaya anuman ang maging dasal mo, sasagutin po niya. In verse 16 and 17, sabi po niya, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is sin that does not lead to death. Sa unang tingin sa verses 16 to 17, parang nagbago po ang subject ni John dito, ano? Pero kung titignan po nating mabuti, connected pa rin po ito sa verses 14 and 15 about sa will ni God sa prayer natin. Isa din po ito sa debatable passages sa Bible. Obviously, yung mga readers ni John at that time, alam po nila ang tinutukoy niya ditong sin that leads to death. Dahil hindi po niya inelaborate ano ba itong tinutukoy niya na dito. Pero sa atin, mahirap malaman ang exact meaning nitong sin that leads to death na ito. May dalawang possible na paliwanag po sa passage na ito. Una, yung tinutukoy daw ni John dito ay talagang mananampalataya. Dahil sa paggamit po niya ng affectionate word na brother. In other words, kapatid sa pananampalataya. At ang death na tinutukoy niya dito ay hindi eternal death, but physical death only. Example, yung nangyari po kina Ananias and Sapphira when they lied to the Holy Spirit in front of the church sa Acts 15 verses 1 to 11. Namatay sila right in front of the whole congregation. Magibasa po, Sister Charm. So later on, ganun din po ang nangyari sa kanyang asawa na si Sapphira. So meron pa po dyan sa church sa Corinth. According to Apostle Paul, marami po sa kanila ang may sakit at yung iba ay patay na dahil inaabuso po nila ang Lord's table. Sa pakibasa po, Sister Sharon. Makakabasa po ba Sister Sharon? Po, Mars. Oh, sige, Mars. Ikaw, salamat. 1 Corinto 11:28-30. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. So, yung sin dito na naglilid sa physical death ng isang tunay na mananampalataya ay hindi po natin masasabi kung ano bang klaseng kasalanan talaga ito, okay? Si God lang po ang magde-determine ito. Kasi yung pong ginawa ni na Ananias ay pagsisinungaling. I think lahat naman po tayo kahit mananampalataya na,
Minsan nagagawa po natin ito. Madalas sinitignan po natin ang pagsisinungaling na minor sin, pero nakita natin kamatayan na naging hatol sa kanila ng Diyos to purify the early church. Kaya hindi po tayo ang magde-determine kung ano ba itong sin na ito sa mga believers na nagli-lead sa physical death. The Lord will determine kung serious ba ang ginawa ng tao niya. At ang Diyos din po ang magde-determine kung kailangan na ba niya itong bigyan ng severe chastisement, at yun nga ay physical death, para hindi na maka-influence pa sa ibang mananampalataya. Yung pangalawa naman po na possible explanation dito, yung nagkasala dito maaaring professing Christian. Kasama nila sa church dati, pero ngayon tumalikod na sa Panginoon to the point na nirenounce niya ang kanyang faith kay Jesus Christ. So hindi talaga po siya brother, kundi fake Christian siya. Kung nirenounce po niya ang faith niya kay Jesus Christ, then that sin will lead to eternal death. Ito po yung tinatawag ng Bible na apostasy, at ito ay unforgivable. Ano po ang sinasabi sa Hebrews 6 patungkol sa mga taong tumalikod kay Jesus Christ? Nasabi po dito, for it is impossible to bring back to repentance those who were once enlightened, those who have experienced the good things of heaven and shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the power of the age to come, and who then turn away from God. It is impossible to bring such people back to repentance by rejecting the Son of God. They themselves are nailing him to the cross once again and holding him up to public shame. Ibig sabihin po nito, nagkaroon sila ng head knowledge about kay Jesus Christ. Nakasama sila sa fellowship ng mga believers, kaya na-experience nila ang blessing kasama ng mga mananampalataya, at naranasan din nila ang paggalaw ng Holy Spirit sa buhay nila. Maaaring sinagot po ng Panginoon ang dasal nila o pinagaling ng Diyos sa maluwang karamdaman ng kakilala nila. Ibig sabihin na witness nila ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Pero sa huli, pinili pa rin nila ang tumalikod kay Kristo at i-reject ang katotohanan patungkol sa kanyang pagiging Savior. Sa mga taong ganun, huwag na daw nating ipagdasal ang mga iyon dahil walang pag-asa na sila ay babalik pa sa pananampalataya. Dahil hindi na mauulit na mapako pang muli si Christ sa cross para sila ay muling ma-enlighten patungkol sa katotohanan. Kasi once ang isa pong tao ay na-enlighten na sa pagkarinig niya ng gospel, naunawaan niya ito, pero at the end pinili pa rin niya na tumalikod dito. Ibig sabihin, ni-reject niya ang katotohanan. Alam niya ito ang totoo, pero hindi niya gustong tanggapin ito. So wala nang pag-asa na makabalik pa ito sa Panginoon dahil wala nang susunod pa na gospel para po ma-enlighten muli ang puso at isipan niya. Kasi ni-reject niya yung patotoo ni God patungkol sa kanyang anak. Tinanggap niya ito noong una, pero at the end naisip niya, ayoko to. Hindi para sa akin ito. Kaya tinalikuran niya si Kristo. Sa mga taong ganon, wala na pong pag-asa na makabalik pa silang muli. Maaari ang naisip po ni John dito ay yung mga kasama nila dati sa church na ngayon ay wala na. Dahil natangay po sila na maling turo ng mga false teachers. Ito po yung sinasabi dito sa 1 John 2:19. Sabi niya, they went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us, but their going showed that none of them belong to us. Parehas po na biblikal ang dalawang views na pinresent ko sa inyo mga kapatid. Kaya maaaring itong dalawa na ito ang tinutukol ni Apostle John dito. Maaaring eternal and physical death po ang tinutukoy niya dito. Ang point lang po ni Apostle John dito, kung ang pinagpipray po pala nating tao ay judge na sa harap ng Diyos. Kumbaga hinatulan na po siya ng Diyos na ang kasalanan ng tao na to ay naglilid sa death, then hindi po tayo makakatanggap ng kasagutan sa ating panalangin. Pero since si God po ang magde-determine nitong kasalanan ito, kaya wag po nating hintuan na ipagdasal ang mga kapatid po natin na nakikita nating nagkakasala unless ni-renounce na nila ang kanilang faith kay Jesus Christ. And in verse 17, John reminded his audience that all wrongdoing is sin, but there is sin that does not lead to death. Although merciful po si God,
At hindi naman po siya nagpaparusa ng kamatayan agad-agad. But remember this, mga kapatid, every sin is a serious matter to Him. Kaya ang sabi ni John, all unrighteousness or yung wrongdoing is sin. Kahit yung mga kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan, sila po ay kasalanan. Yun ang ibig sabihin ni John dito. Every sin is a violation of God's law. At pagre-rebelde po sila sa Diyos. Kaya dapat silang i-confess. Tulad po ng sinasabi ng psalmist. Sabi po niya dito, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. At kung gusto mong kahabagin ka ng Diyos, confess your sin. Sabi po dito, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. And in verse 18, dahil patapos na ang kanyang sulat, bilang conclusion, inulit niya ang important principle na binanggit po niya sa 1 John 3:6 na ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya ang sabi po niya, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. So ang sinasabi niya po dito, walang totoong Christian na mamumuhay sa kasalanan. Ang tinutukoy ni John dito ay habitual sin. Kaya ang sabi ni John, everyone who has been born of God does not keep on sinning. Ito po yung unbroken pattern of sin. Kung tunay kang anak ng Diyos, hindi mo magiging lifestyle ang pag-disobey sa command ni God. Ano po ba ang habit or lifestyle? Every day, ito yung ginagawa natin. So kung ganoon ang relasyon mo sa kasalanan, then maaaring hindi ka tunay na anak ng Diyos. Ang mga tunay na born again, makakagawa sila ng kasalanan from time to time, pero hindi po ito magiging lifestyle nila, na para bang part na ito ng pang-araw-araw na pamumuhay nila. Ang tanong ngayon, bakit hindi mamumuhay sa kasalanan ang mga totoong anak ng Diyos? Ang dahilan kung bakit hindi mamumuhay sa kasalanan ang taong na born again na, una, sin is incompatible with the law of God. Sabi po dito sa 1 John 3:4, everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. So ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. At ang mga redeemed, love po nila ang law ni God and cannot habitually live in violation of it. Sabi po dito sa mga awit 119, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Ako'y galit sa sinumang sa iyo ay hindi tapat. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. And pangalawa, sin is incompatible with the work of Christ, who appeared in order to take away sins. 1 John 3:5 and 8, nalalaman niyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. And finally, sin is incompatible with the work of the Holy Spirit, who in the new birth plants the principle of divine life in the redeemed. Kaya ang sabi po sa 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. As sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Tulad ng nasabi ko kanina, hindi po ibig sabihin nito na hindi na po tayo magkakasala, kundi hindi po tayo mamumuhay
sa pagkakasala. Dahil tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Romans, na wala na pong power sa atin ang kasalanan. Kaya sin cannot characterize our lives. Pakibasa po, Sister Lani. Romans 6:17-22. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang bunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. So kung pinalaya na po tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan, ibig sabihin wala nang power sa atin ng kasalanan. Kaya may kakayahan na po tayong mag-resist dito dahil alipin na po tayo ngayon ni Kristo na righteous. At kung sino po ang master natin, siya ang sinusunod natin. Kaya a believer can never fall back into a pattern of unbroken sin because he who was born of God protects him. Iniingatan siya ng anak ng Diyos. Si Jesus Christ po ang tinutukoy dito, the only begotten Son. Bilang ating good shepherd, pinoprotektahan niya po tayo, ang kanyang mga tupa. And the evil one, si Satan, does not touch him. Tayo po yun. Ibig sabihin nito, Satan cannot put a stronghold in our lives because we are no longer under his control. Ni-rescue na po tayo ni Christ sa darkness, kay Satan, kaya hindi na tayo kabilang sa kingdom niya. Sabi po dito sa Colossus 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nagbibigay sa atin ng confidence itong kaalaman na ito na hindi tayo pababayaan ng Diyos na masilo ng kalaban. Alam nating may kasama po tayo sa ating spiritual warfare. Alam po natin na kasama natin ng Diyos sa ating pong spiritual battles. Anong pagkakatulad po ni Judas at ni Peter? They both betrayed Christ sa magkaibang paraan nga lamang. Judas betrayed Jesus dahil ibinenta niya ito sa mga kalaban niya. Peter, on the other hand, he betrayed Jesus by denying him. Ano naman po ang pagkakaiba nila? Nakabalik si Peter at nagamit ni Jesus Christ. Pero hindi siya nakabalik dahil sa sarili niyang kakayahan, kundi dahil iningatan po siya ng Diyos. Ipinagdasal po siya ni Jesus Christ na hindi niya ginawa kay Judas. Ang sabi po dito sa Luke 22:31-32. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Pwede po tayong i-tempt ni Satan para magkasala. Pwede niya tayong takutin. Pwede niya tayong iharas tulad ng ginawa niya kay Job and Peter. Pero hindi po niya mababawi ang mga anak ng Diyos sa kamay ng may hawak sa kanila. John 10:27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Doon makikita po natin sa Bible that Christians need to keep themselves pure. 1 Timothy 5:22. Keep the commandments of God. John 3:22.
Keep the faith, 2 Timothy 4:7. Keep themselves unstained by the word, James 1:27. Keep themselves from idols, 1 John 5:21. Keep God's word, 1 John 2:5, and keep themselves in the love of God, sa Jude. Pero dito sa inaaral po natin, makikita natin ang isang katotohanan na ang Diyos ang siyang nagpe-preserve sa mga tao niya. We are weak, mga kapatid. Kaya without the protection of God, hindi po natin magagawang mapagtagumpayan ng kalaban. Kaya hindi po tayo matatangay muli ng mundo dahil pinoprotektahan po tayo ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil po sa Panginoon. Sabi dito sa Filipos 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Kahit nung nalalapit na po ang kamatayan ni Apostle Paul, still confident pa rin siya na hindi siya pababayaan ng Diyos na masilo sa patibong ng kalaban. Sabi po niya dito sa 2 Timothy 4:18, ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. At makakasiguro ang mga mananampalataya na iingatan sila ng Diyos from the evil one dahil hindi naman nagbabago ang redemptive plan ni God at yun ay ang isave ang mga pinili niya. 2 Thessalonica 2:13, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. 2 Timothy 1:9, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Because of God's eternal, unchanging purpose to save the elect, this guarantees our preservation. At hindi lang po yun. Makakaasa po tayo na iingatan tayo ng Diyos mula sa evil one dahil mayroon po tayong high priest sa heaven na nagdarasal para sa atin. John 17:11, at ngayon ako'y papunta na sa inyo. Iniiwan ko na ang sanglibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. So the prayer of Christ prompts the Father to preserve the elect. And lastly, ang ating pong inseparable union with Christ guarantees our preservation. Hindi basta-basta ang ibinayad po para po tayo i-redeem. Kaya naman this guarantees our salvation. God will not lose any of us. Sabi po dito sa mga Hebrews 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Sa Romans 8:31-39, sinamarize po ni Paul ang kasiguruduhan ng ating salvation. If God is for us, who can be against us? No one. Dahil si God po ang most powerful sa lahat. And in verse 19, we know that we are from God and the whole world lies in the power of the evil one. At ito ang katotohanan na masakit pong tanggapin ng iba. May dalawa lamang dominion dito sa mundo. Ang dominion ni God at ang kingdom ni Satan. There's no middle ground, no third option. Everyone is part of God's kingdom or of Satan's kingdom. So bukod sa pagkakaroon natin ng eternal life, pagkakaroon natin ng assurance na pinapakinggan ni God ang ating mga dasal, at yung victory natin over sin, ang isa pang comforting privilege ng mga believers is that we know we belong to God. We know that we are from God. Though nandito pa tayo sa mundo, pero hindi na tayo part ng mundo na ito na pinag-aarian ng kalaban. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa John 15:19, kung ako'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang kanya.
Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. And in John 17:14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. This world, mga kapatid, is not our home dahil anak na tayo ng Diyos. Kaya mga aliens and strangers na tayo dito, tulad po ng sinabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 2, verse 11. Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lust, which wage war against the soul. Ang totoong citizenship po natin, mga kapatid, ay sa langit. Sabi dito sa Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. On the other hand, ang buong mundo, its politics, economy, education, entertainment, at higit sa lahat, ang mga religion. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. As in, the whole world lies in the power of the evil one. According to 2 Corinthians 4:4, si Satan ang God of this world. Siya ang nagahari sa mundo. Kaya lahat ng hindi sumasampalataya kay Kristo, sila ay sakop ng kapangyarihan niya. Ang sabi nga ni Christ sa Matthew 12:30, anyone who isn't with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. At dahil ang buong evil world system ay under sa influence ni Satan, believers must avoid being contaminated by it. Kaya ang sabi po ni James sa James 4:4, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. And in verse 20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true. In his Son, Jesus Christ, he is the true God and eternal life. Sa Tagalog, sabi po niya, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So in the conclusion of this letter, these closing verses finally bring the epistle to full circle. Di ba nagsimula po si Apostle John with the coming of the word of life. Sabi po niya dito sa 1 John 1 verses 1 to 3, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na. Ang salita'y nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Ngayon, sa pagtatapos po ng kanyang sulat, tiniyak ni John that the Son of God has come. Nasa present tense ang verb na come po dito. Pagpapakita nito that Jesus has come and still present. Ibig sabihin po nito, buhay siya at nag-e-exist pa rin siya dahil siya ay Diyos. The Christian faith is not theoretical or abstract. It is rooted in the practical truth that God became man in the person of Jesus Christ na mahirap pong tanggapin ng karamihang religion. And the reason Jesus came is to give us understanding so that we may know him who is true. Bumaba mula sa langit si Jesus upang ipaunawa, ipakilala po sa atin ang one true God. Sabi po dito sa 1 Corinthians 1:30, sa kanya nagmula ang buhay
nataglay nyo dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo. Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. At hindi lang po ito basta kilala mo siya through words or sa pangalan niya, kundi naranasan mo siya mismo. Dahil ang word na know dito is ginosko in Greek. It speaks of knowledge by experience. Yung nagkaroon kayo ng intimate na pagkakakilala, intimate na relasyon. Kaya ang isang definition po ng word na ginosko sa Greek ay sexual intercourse between a man and a woman. Ito ang pinaka-closest relationship na pwedeng magkaroon ng dalawang tao dahil sila ay nagiging isa. That is how Jesus wants us to know God, na maging isa tayo sa Diyos. But this understanding must be given to us. Kailangang ibigay po ito sa atin. Hindi po natin ito ma-attain on our own kung hindi ni-reveal sa atin ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus sa Lucas 10:22, pakibasa po, Sister Charm. And since we are in Christ, we are also in Him who is true, in His Son, Jesus. Sa Tagalog, tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Makikita sa Bible na ang tanging way para magkaroon ng intimate na relasyon sa Diyos, ang isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus Christ. No one can be saved who does not believe in Christ. For there is no salvation apart from Him. Sabi po dito sa mga Gawa 4 verses 11-12, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil niyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panukulan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Jesus is the true God and eternal life. Kung mapapansin po nyo, 3 times ginamit ni John ang salitang true dito sa passage na ito to highlight the importance of understanding the truth in a world filled with Satan's lie. Dito sa huli, ginamit niya po ito to point out the most significant truth of all, that Jesus Christ is the true God and the giver of eternal life. Yung pagiging Diyos po ni Jesus Christ ay isang essential element sa ating Christian faith. At lahat ng tao na i-deny po ito ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And John's concluding warning, little children, keep yourselves from idols. So parang off po ito sa topic, ano? Pero akma po ito sa theme ng book na True Living Relationship with God. Kaya binalaan sila ni John na lumayo sila sa mga Diyos-Diyosan. At doon sa pag-address po niya sa kanila ng little children, this is a title of deep affection and also implies weakness. Dahil ang mga bata ay vulnerable, weak, and gullible. Mabilis po silang mapaniwala. Kaya ni-remind sila na sila ay weak. Kaya ang sabi niya, keep yourselves from idols. Bakit pinapalayo po sila sa mga idols? Dahil alam niya, weak ang mga tao, and sooner or later ang naglalaro sa apoy ay mapapasok. Kaya lumayo tayo sa mga bagay na sisira po sa relasyon natin sa Diyos. Because idol worship is dangerous. Worshipping idols is very spiritually dangerous because it is offensive to God. Remember that the first 2 of the 10 commandments. Ano pong nakalagay doon?
Sabi din sa una, you shall have no other gods before me. Pangalawa, and you shall not make idols. This shows how important it is to exclusively worship the true God. The danger of idolatry was especially serious in Ephesus, kung saan po maaaring isinulat ni Apostle John ang epistle na ito. Pero yung panganib na mahatak ang mga mananampalataya sa pagkasamba sa mga idols ay hindi lang po confined sa Ephesus, kundi maging sa time po natin ngayon. So ano po ba ang idols? What is an idol? In the Old Testament, idols were statues or figurines, worshippers bending down to gods of gold and silver, bronze, iron, wood, and stone that were thought to embody the various pagan deities. Today, the term idol has been broadened. Anything that people elevate above God is an idol of the heart. Such things might be sinful, like illegal substance, sexual immorality, gambling, etc. But they also might be good things. Idolatry is a matter of the heart. Just as pride, self-centeredness, greedy, gluttony, a love for possessions or money, an elevated love for your children, spouse, career, ministry, or hobbies. Hindi lang po limited sa mga examples na ilagay ko dito, okay? Anything that takes the place of the true living God is called an idol. So hindi lang mga rebulto ang pwedeng maging idol ng isang tao. Anything we love and worship apart from God. Yung mga bagay na mas binibigyan po natin ng importansya kaysa sa Diyos, yung mga bagay na kung saan natin inilalagay ang ating trust, happiness, comfort, and security, sila ang mga idols natin. Kaya from time to time, maganda po na magkaroon tayo ng self-check or self-evaluation dahil baka yung mga bagay na ibinigay po sa ating ng Diyos bilang blessing ay nagiging idol na pala natin. Prone po tayo sa ganitong kasalanan because we are naturally in rebellion against God. And so our heart is always looking for other things to worship besides God. Ang sabi nga po ni John Calvin, the human heart is a perpetual idol factory. Our idol factory hearts often turn a good thing into a God thing. Example, kung ang idol mo, ang work mo, wala ka ng time kay God at sa family mo. Blessing po mula kay God ang pagkakaroon po natin ng work, pero pwede rin siyang maging idol. Or yung mga students na idol ang kanilang grades, they may sacrifice their integrity by cheating. Si Rachel po sa Old Testament, ang idol niya ay magkaroon ng anak. Kaya ang sabi niya kay Jacob, give me children or I'll die. Ibig sabihin sa pagkakaroon ng anak, nakadepende ang kaligayahan niya. Kung sa career, sa asawa, mga anak, sa ministry, or sa properties or possession na meron po tayo, nakadepende ang ating happiness, hope, comfort, and security, then idols na po natin ang mga yan. Kaya napakahalaga po na ma-identify natin ang mga idols or nagiging idols na natin sa ating buhay. Kaya from time to time, i-search po natin ang puso natin kung may ina-idolize na po ba tayo. But this process requires hard and humble heart work. Kung minsan kailangan po ng assistance ng isang mature Christian friend or ang ating pastor or elders para matulungan po tayo na ma-identify ang mga idols natin sa ating buhay. Big deal po kay God ang pagkakaroon ng mga idols sa buhay dahil tandaan po natin ang ating Diyos ay jealous God. Ayaw niya ng may kahati sa pag-ibig natin sa Kanya. Kaya ang first and greatest commandment is you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. God wants our undivided devotion to Him. Ayaw po niya ng portion lang ng buhay natin ang sa Kanya, kundi yung whole being po natin ang gusto niya na i-devote natin sa Kanya. At para din po ito sa ikabubuti natin. Because when we get caught up in worshiping idols, it hurts us. Mababaon po tayo sa unending cycle of searching after satisfaction, joy, peace, and hope sa mga idols natin na hindi naman nila kayang ibigay ang ultimate satisfaction, joy, peace, and hope sa atin. Only God can fill the void in our hearts. Kung ang mga idols natin like career, wealth, children, or hobbies ang magbibigay po sa atin ng ultimate satisfaction,
wala na po sanang nagpapakamatay na mga celebrities, athletes, or businessmen. Hindi po natin makukuha sa mga bagay na ito ang tunay na kaligayahan, mga kapatid. True joy comes in knowing and having a personal relationship with the one true God. So dito po nagtatapos ang first epistle ni Apostle John. Marami pong salamat sa pakikinig and God bless everyone. To God be the glory po.